Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Committee on Health Demography, December 18, 2024. Alright, panoorin po natin dito sa Senate of the Hearing. Intro muna tayo guys. Alright guys, sa mapagpalang araw, agenda. Ayan, meron tayong privilege speech ni Christopher Lawrence o Bongo sa Universal Healthcare. At ito ay ang interpellation theory deliver on August 27, 2024. Alright, panoorin muna natin guys dito sa Senate of the Hearing. People will forget what you told them, but they will always remember how you made them feel. Our people will always remember us, their servants, for how we took care of them, of their health, of their struggles in life. They will always remember hindi kung ano-anong sinasabi sa kanila, kung ano-anong paliwanag at ang binibigay sa kanila, bakit zero budget, halimbawa, ang para sa PhilHealth sa susunod na taon. Pero hindi nila makakalimutan kung anong klaseng serbisyo ang binibigay natin sa kanila. Kung laban ba natin ang kanilang kapakanan, kung ibinigay ba natin ang serbisyong tunay na may malasakit at kalinga sa kanila, lalo na ang mga mahirap nating kababayan na walang ibang malapitan kundi tayo pong nasa gobyerno at ang pamahalaan. As the chairperson of the Committee on Health, my priority is for government to provide and continue to provide accessible and affordable healthcare services to every Filipino. This is exactly the objective of Republic Act 11223 for the Universal Healthcare Law, which is a landmark legislation meant to guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services. That is why it saddens me that the bicameral committee report on the 2025 national budget allocated zero budget for the Philippine Health Insurance Corporation next year. I have expressed my deepest reservations on this decision, and in fact, I also did not sign the bicameral report containing such a provision. Sabi ko nga, dapat lessons learned po ito sa ating naranasan sa panahon ng pandemya. We should invest more in health dahil naniniwala po ko, health is wealth at katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino. Maalala ko lang po noong 2019 during budget deliberation, ang binawasan po ng pondo ang RITM. Hindi po ako pumayag. Pinabalik po natin ito at dinagdagan natin. And who would expect pagdating ng March 7, nag-declare po ng state of health emergency at ang RITM, ang pinaka-importanting opisina, nagkakandak ng test na pinapadala pa sa Australia and it took them 1 week. Ibig sabihin dito, dapat ay mag-invest tayo sa health. Lessons learned po ito para sa atin. Ayan, isang lessons learned. Dahil yan, katulad ng pandemic, di ba? Nangyari sa atin. Tayo nadala dito. During the past 5 hearings of this. Alright, ito yung transfer of PhilHealth excess fund to the Bureau of Treasury. Committee on the PhilHealth funds. At atrasin ko lang po, no? Hindi lang po past 5 hearings po tayo dito. At laki ng binabayad natin sa PhilHealth, no? Hindi naman nagagamit. Alright? Naka-11th hearing na po tayo, kasama na po ang health emergency allowances ng ating mga healthcare workers. Dito po ito nag-umpisa last March. At maraming lumalapit sa akin dito sa committee na hindi pa po nababayaran ang kanilang health emergency allowances. Salamat sa DOH, salamat sa DBM. Finally, unti-unti nang nababayaran at sulit po ang pangungulit natin. Nakapag-release na po last July ng 27 billion at ongoing po ang pagbabayad dito. At sana'y matapos na po ito. Ngayon, marami pang appeals na dumadating. At sana matugunan rin po ito dahil services rendered po ito. Pinagpawisan po ng ating mga healthcare workers po ito. Hero po sila ng pandemya. Dapat po ibalik natin sa kanila ang kanilang serbisyo. So dapat po mabayaran itong
hiya nila. Salamat, na-release na po yung 27 billion. Hindi ko lang po alam kung nasaan na ngayon. Nababa na ba sa region o nabayaran na? Kasi marami pa rin lumalapit sa akin at humingi ng tulong na hindi pa sila nababayaran. At sa pag-hearing natin, after 5 hearings, ito, pumasok po ang issue ng PhilHealth dahil may reserve fund po ang PhilHealth. May excess funds pala ang PhilHealth. Doon po tayo na bahala. Meron silang 89.9 billion na excess funds na winalis po ng National Treasury. Dahil excess daw po ito. Ngayon, ang problema, winalis na zero pa. Another problem po ito. Winalis na zero pa, no? Kakaiba yung PhilHealth. During the past 5 hearings of this committee regarding PhilHealth funds, which started last July 30, pang-11 na po ito ngayon, including HEA, it was revealed that PhilHealth has excess funding of about 500 billion, while we pointed out that the agency's lapses is not utilizing more efficiently such funds. I believe that it does not give justice to deprive PhilHealth of the government subsidy. It is the poor, the hopeless, and the oppressed Filipinos who will suffer ultimately. Hindi po ang PhilHealth ang napaparusahan dito, kundi ang milyon-milyong pasyente na umaasa po sa PhilHealth. Paano na lang po ang Pasko natin nito? Paano na lang po ang Pasko ng mga kababayan natin? Diyan yung pangamba. Bakit zero? Paano kami magpapa-hospital? Paano? Bakit naging zero, no? Nagbabayad naman ng lalo na yung mga employer. Ano na lang pag nagpa-hospital kami? Tutulungan ba kami ng PhilHealth? While we previously called for scrutiny of the PhilHealth budget, sa totoo lang, ayaw kong ma-zero ang subsidy sa inyo. Dahil nawala na nga kayo ng pinalipat na excess funds sa National Treasury. Salamat sa Supreme Court at pinigilan nila yung natitirang 29.9 billion. Subalit, yung 60 billion, nawalis na. I do not agree that we should completely defund laki, 60 billion. Nasaan kaya napunta yan, yung 60 billion yan? for PhilHealth. This is unacceptable and anti-poor. Does not solve the problem. In fact, it creates another problem. Ulitin ko, nawalis na nga ang excess fund, na zero pa ang budget ninyo sa 2025. I also want to highlight that the UHC law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. May pinanggagalingan po yan, parte po ng koleksyon mula sa Sintak sa ilalim ng Republic Act 11346 o Republic Act 11467 ay nakalaan po dapat sa implementasyon po ng UHC, kabilang na ang subsidy po para sa PhilHealth. Salamat sa ating principal sponsor ng UHC law, pinaglaban niya po ito. We want also to seek clarification with the experts on the legality of this move to defund PhilHealth. Ipinasa ng Congress nawala 60 billion sa kayo napunta ng PhilHealth. Ang batas na binubuwisan ng ilang syntax products para mapunta sa health. Alright, comment down below na lang kayo guys. Ano masasabi nyo sa mga nagbabayad ng PhilHealth at sa employer natin. Dapat gamitin din natin yan. At implementasyon ng UHC. Ang tanong dito, saan napunta ang budget na dapat para sa PhilHealth? Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyong binibigay nila, dapat po sa health po ito. Kaya nga po, PhilHealth. Hindi po dapat sa iba gagamitin ito. Concern ko lang po dito sa PhilHealth naman. Dapat imbestigahan din ang presidente. At kaya nakakaalam yan. Kayo po'y sa health nga Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba Grabe, ginawang negosyo, no? Yung PhilHealth. At
kumikita. prioridad ninyo sa ngayon. Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na pong magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, provincial health officer po ng Camarines sa Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. Grabe, no? 27,000 sa 4 million. Sa hospital, yan lang ang kumit ng PhilHealth. Hindi makatarungan sa ating mamamayan yan. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So, ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case. Grabe, no? 11 session, nire-review pa ng PhilHealth. Kalokohan na yan. Rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa. Hindi binigyan ng pansin at nagkakandara pa ngayon. Dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, wala. Relax lang kayo. Nagplano pa kayo mag-party. Gagastos ng mahigit 100 milyon. Wawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo. Saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium. Dapat lang gobyerno nang magbayad sa walang kakayahan magbayad dito sa hospital. Alright? Para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po may nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang dapat lang wag nang magbayad kung ganyan. Kung tinatalikuran tayo lahat. Posibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Malaking kaltas talaga yan na 10,000 ang kada sahod, 5,000. Saan po ito ng ating mga kababayan? Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan, buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Ang problema, mandated silang mag-contribute. Grabe, no? Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan, PhilHealth.
Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. At cover additional services like dental, optometric services, and assistive devices. Importante yung dental. Ilang beses lang po natin itong diniscuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po dun sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po'y bawal i-cover sa loob ng 90 days ng same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung, diba, ginagamit na lang yung sinulid para pangtanggal ng ngipin. I-cover nyo po yan. At itong importante rito, yung consulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other 100 million Filipinos na dapat mapaintindi? Salamat, tinaasan nyo po. Naging 1.7 na po ang inyong consulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an emergency care benefit, glasses and optometric services for children, among others, ito po yung inyong pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case rates by 50%. O kaya naman pala eh. Naaprubahan nyo nga sa loob ng 1 linggo. Noon, since July 30, August, September, October, November, almost 5 months na po ang pag-hearing natin. Sabi nyo, pag-aaralan nyo. Pero kung gusto nyo talagang gawin sa loob ng 1 linggo, kaya naman. Papasalamat din tayo sa ating resource persons at health advocates dahil kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now falls on the hands of PhilHealth to fulfill its promises. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinagurian pa naman kitang boy promise. Sana po yung maging tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Oy, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain? Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano bang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano pa ang inyong planong gawin at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo? As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do all the things that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyo ng PhilHealth? Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89 Ayan, saan ba ginamit ng PhilHealth ang pondo nila? 9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the unutilized funds to the National Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang naghihingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital.
We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its 30th anniversary. Please explain po sa publiko, 138 million in total. Kasama na po dyan yung gala night, amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, Grabe gastos, no? Ang laki. 180 million. special tokens totaling 30 million. Kaya Maraming isang magarbong PhilHealth. pasyenteng naghihingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito. Ilang buhay po ang masasalbar dito kung hindi kayo gagastos ng ganon kalaki. Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente ang kawawa dito. Malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa ospital, pwede na po ito ipambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangungulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of HEA. Salamat po sa Executive Department at inyo namang obligasyon yan dahil services rendered na po yan. I would also like to report that we managed to allot funding for the unprogrammed appropriations. Nakiusap po tayo sa hearing sa ating leadership dito sa Senado na sana po ay maglaan rin po ng pagkukunan sana. Kahit na unprogram pa ito, nakabase po ito kung may excess collection, pero sana makapaglaan ng unprogram allocation. Unahin po itong mga health emergency allowances po. Kahit appeals na po ito, pag services rendered naman po ito, dapat po balikan ito ng DOH at ng DBM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po pinangako ko sa kanila, bukas po ang committee ito para sa inyo. Kahit saan po ako pumupunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na isasalubong nila na Merry Christmas, ang narinig ko, hey. Dahil yung ibang lugar, hindi pa talaga nababayaran ang health emergency allowances nila. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand for PhilHealth to utilize their funds, marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. At tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang nababahala na bakit hindi po sila matutulungan dahil zero budget na po ang PhilHealth. Ipapa-explain po natin ang ating DOH dito. Na ito naman pong Malasakit Center, it's a one-stop shop. 4 na ahensya po ito, DOH, ECSO, DSWD, at PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa 4 na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patient. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan. Alright, yan. Dapat tulong-tulong. Ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyernong ito, dito sa ating pagsiservisyo, please lang, pera po ng taong bayan yan. Ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung gusto tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May makonsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. The committee will also discuss today's ways to upgrade and strengthen our health facilities. In line with this, we will also seek updates on the status of primary care services such as super health centers and specialized medical services such as regional specialty centers. We will also discuss Senate Bill 2585, which institutionalizes the Philippine Blood Center to become the national and central hub of blood services in the country, overseeing the collection, testing, processing, storage, and distribution of blood and blood components. Related to this, we will also discuss Senate Bills number 689 and 2657 to strengthen opportunities and avenues for Filipinos to be more informed about organ donation,
in hopes of increasing the country's pool of potential organ donors. As part of the oversight functions of this committee, we remain committed to our goal of making health services more accessible and affordable to all Filipinos. Maraming salamat po sa inyong lahat. May we ask our colleague here, no, Senator JB, if do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Magpapasalamat ako sa chairman ng Committee on Health sa pagpapatawag ng hearing na ito na siguro napapanahon, no? Dahil po sa mga isyung lumabas ngayon, lalo na po doon sa katatapos na BICAM na kung saan po na zero ang PhilHealth. So may mga katanungan tayo mamaya kung ito, gaano ito ma-apekto, kung paano rin ito gagawin ng paraan. Dito man nakarang araw po ay naging mainit ang usapin. Sabi ko nga po, ang usapin, ang pag-zero ng Kongreso sa 2025 budget ng PhilHealth, yung pong subsidy, na unang ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Sana hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito na walis na yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng excess funds. Kung ginamit nyo noong una in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano nyo na lang maayos, ito, expand benefit packages, increase case rates, ito, dagdag natin. Totoo po yan. Totoo yan. Kaya pati dito sa amin. pumipila ho, nagkakaroon po ng inefficiency ang mga ospital dahil sa GL na hiniintay nila sa mga kung kani-kanino. Kaya I agree with you, Dr. Perez, kasi kung tinaasan nga ng PhilHealth ang counterpart nila, participation nila, yung coverage nila, ay mas mababawasan yung hospital billing ng pasyente. Hindi lang sa heart center, sa lahat. I'm talking about all hospitals. Actually, Mr. Chair, if I may, ang intention natin sa Universal Healthcare Act, dapat po pag sinasagot, kung mas mataas nga, kaya yung sinasabi ni Senator Bongo, mas mataas, hindi na dapat ang pasyente pumupunta pa sa politiko. Hindi na dapat tatakbo kung saan ahensya. And that's the intent. Hopefully, yan talaga ang, kaya nga tayo nagkakahiring para malaman natin kung paano, saan nagkulang, para yun ang putirihin natin na marating na talagang pag hospital pa lamang dapat ang dimano doon pa lamang ay lahat ng yung problema at nandun na mararamdaman ng pasyente nandun ang tulong ng ating gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Sige, Dr. Liquete muna sandali ng NKTI Executive Director. Ito, meron silang maraming pasyente ito, parang heart center din po ito. At malaki ang requirements nito pag na-admit ka doon, kailangan mo ng transplant, operasyon, dialysis. Oo, mahal dyan sa heart center. Laki po ng ginagampanan. Investment portfolio. Gusto ko maintindihan, ano ba ang ibig sabihin ng investment portfolio? What is the nature of the investment? It has to be discussed. That is not your money. That is public money. What is the risk profile? How much is the forecast revenue and for what? And what are the financial institutions where this is lodged? And I would like them to explain to us. Because kinakaltasan lahat tayo ng PhilHealth. Kayo ang may hawak. Habang namamatay ang mga tao, humihingi ng guarantee letter ang habang proseso. While you are floating in billions, hundreds of billions of cash. So, definition of terms, ano po yung risk profile, at sinong may hawak ng pera ng taong bayan na nakalaan sa PhilHealth. Simple lang po maaring sa Filipino tayo magsalita para maintindihan dahil gusto rin namin malaman. Salamat po. Mr. Chair. Pakisagot lang po na yung exact amount talaga ng reserve fund ninyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Based on our financial report, Mr. Chair, this one is October 2024. Our reserve fund is in the amount of 281 billion pesos. This reserve fund is provided in the law that the PhilHealth should set up a reserve fund equivalent for its 2 years operation. So 281 billion pesos. And we have a surplus of 150 billion pesos, meaning from our members' equity minus the reserve fund of 281, the difference, the surplus or the is 150 billion pesos. Mr. Chair, honorable members of the committee. Now, as to our investment. Sandali po. Yung 281, sabi nyo, nakasaad po sa batas na kailangan. O sige, pakita nyo mamaya yung provision sa batas creating PhilHealth, right? Or the universal healthcare, which? Opo. Which? Ano opo? Dalawa po. The batas, yung batas creating PhilHealth or the universal healthcare law. Hindi po opo. Ano po sa dalawa? Ang nagsaad sa batas. At kung meron pong kayong provision, pakilagay sa record para maliwanag po, para hindi whim
para malaman ng taong bayan na may basihan. So kung 281 reserves, ipaliwanag nyo, anong ibig sabihin ng reserves? Anong batas ang nagsasaad na kailangan may 281 na kareserba? Pangalawa, yung 150 billion in surplus, paliwanag din nyo po, ano yung basis niyan? Batas rin ba? Kami ba ang gumawa ng batas? Or ito ba ho, ano ang sinusunod nyo? Tapos, i-add natin si 281 at saka si 150 mula sa 600, yung balanseng yun, akin na, saan po yun ginagamit? Yan. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. Now, on the reserve fund po, Republic Act 7875 or the PhilHealth Law, mayroon po yung provision. And of course, it is also stated here in Section 11 of the Universal Healthcare Law that Program Reserve Fund, PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenue not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve fund, provided that the total amount of reserve fund shall not exceed a ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years projected program expenditures. So ito po yung basis po natin why we're gonna set up the 2-year reserve fund in the in compliance with this provision, Mr. Chair, Honorable Ligarda. We see Section 11 of the reserve funds, and of course, it does not state the amount because amounts will differ. But based on the definition of Section 11, is 281 compliant with it, or is it over the compliance? Mr. Chair, Honorable Ligarda, this computation calculated by our Department of Finance and adopted by the management, by the board, that the reserve fund for our FS in the year 2024 in the amount of 281 billion. Proceed po with 150 surplus. Define po, pakipaliwanag po ano ang surplus. Ang pagkaintindi namin ng surplus ay extra, sobra. Okay. So, reserve, surplus, may 431 billion pa kayo. Ayan. Paliwanag nyo yung ibig sabihin ng surplus at yung basihan ng surplus nyo, tapos yung 431, nandun na tayo. Paliwanag po nyo yung paggamit ng 431 at saan po naka-invest, ano po yung interest, ano yung risk. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair, Honorable Ligarda. On the part of the surplus po, ay initially in the year December 2023, wala ho tayong na-set up ng ganito. The initial that we have reserved ay 464 billion pesos. Now, with that computation of the EOF and adopted by PhilHealth, so yung sobra doon ay yun ang tinatawag natin na surplus. Now, for year 2024, sa beginning balance, in-add natin po yung income of PhilHealth na as September meron po tayong 46 billion. Binawas po natin din dito yung compliance to the Department of Finance Circular 003-2024 and the special provision of GAA 2024, that 89.9 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Ligarda. So matotal, yung malabas sa figure po natin dito ay isang 150 billion pesos. So ito po, yung 150 billion pesos po, ay po pwede po natin to improve our benefits or to reduce our contribution. So this is the reason why, Mr. Chair, Honorable Ligarda, that in the year 2025, our board approved already our budget in the amount of 284, sourced out from the following, Mr. Chair, Honorable Ligarda, from the direct contributors of 203 billion, and from investment of 20.7 billion, and our surplus as of October 31, 2024 of 150 billion. So 373 billion, Mr. Chair, Honorable Ligarda, is our source of income in our COB, Corporate Operating Budget, in the year 2025, approved by the board of the amount of 284.1 billion, Mr. Chair, Honorable Ligarda po. Iwanag pong sinabi nyo na yung 150 billion na surplus funds ay para lumiit ang contribution ng miyembro. Opo. Okay. Ano po ang ginagawa ninyo para lumiit ang contribution? Pangalawa, at ito ba'y na-implement na? Pangalawa, sabi nyo para mag-improve ang services. Anong karagdagan benepisyo o services ang mabibigay nyo sa taong bayan dahil yun ang pakay o gamit ng 150 billion? Thank you. Maraming salamat po. Honorable
Mr. Chair, Honorable Ligarda, on the part of The questions. What is your position? Can I see? Senior Vice President, Mr. Ledesma, are you familiar with these issues or you're new, so you're leaving it to your SVP? I can answer the issues, Your Honor. It's just that for the finance-related issues, I felt Okay, feel free to answer, please. And Mr. I can't see the person answering. Mr. Limishaco has been with PhilHealth for a while. Okay. Oh, both of you can answer, please. Yeah, thank you. Maraming salamat po, Honorable Ligarda. On the part of PhilHealth po, as provided by law or ang nakalagay. So we are more on the expansion of benefits. Now, as presented this morning, Honorable Ligarda and members of the committee, our board, through our secretary po, chairman of the board, Secretary Herbosa, approved the 50% across the board increase the other recent board meeting. That 50% po of the across the board estimated actuarially at the amount of 97 billion pesos. So aside from that 50%, Mr. Chair, there are other benefit packages that Grabe no, yan yung mga pera na sa PhilHealth, 280. will expand or implement initially for approved by the board and ready for implementation in the year 2025. The 50% expansion of benefits. Did you discuss that this morning? Did you And non-current assets. Now, as mentioned by our PCEO, the total investment portfolio, 489, dito po siya nasa asset po. So, ibig sabihin, our reserve and our surplus, ang backup niya ay ang ating assets. Now, sa asset po nito, malaking 489 Opo, malaki assets? Op. And these are current assets. investment portfolio po yung Kaya nga, 489 po. 489. Opo. Investment portfolio. So, Ibig sabihin, ito po ay cash na ini-invest po ninyo para ini-invest po nyo sa bangko, sa financial institution na meron pong interest. Tama ba ho? Opo. Okay? I-breakdown meron po kayo- natin, ma'am. Ano po? I-breakdown po natin. One question lang. Anong Sige. kinukonsider mo ba ang PhilHealth as negosyo o medical insurer? Health insurance po tayo. Health. Opo, very clear po sa amin na health Paintindi insurance. sa mga kababayan natin. At sa pangalawang tanong, saan nyo kukunin ang inyong working budget for next year na 200, how much is that? 280? Ayan, kaya marami pa rin po akong nababasa sa Facebook kay Nurse Bench. Yun, Heya, nandito ba siya? Dito ba siya? Ito, pondo nyo po ito, approve po ito. 2025 na po tayo eh. At Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin ating reaction videos dito sa PhilHealth. Laki no, 481. Alright, maraming salamat and peace out.